Magandang lalaki po muli sa inyong lahat. Oh my God! Wow! Ang pagbabalik po muli ng inyong lingkod, si Biknok. So ngayon medyo lobat na ako. Kakatapos lang kasi maglaba ng misis ko. Hindi ako makagawa ng bagong video kasi yung mga bata medyo magulo kanina naglalaro. So ako antayin ko na lang siyang matapos sa ginagawa niya. Kakakyat lang nila Anong oras na ba? 11 PM na 11 PM na. So ngayon, kahit medyo pagod na, so ngayon may gagawin nga akong recipe na request ng anak ko. Nagmawa daw ko ng kakaibang manok, na lechon manok, na kumbaga dessert na, ulam pa, sa may kanin pa. So ngayon, gagawa po tayo ng recipe na para sa bata. Medyo expensive itong recipe na to. So ngayon, hindi ito advisable para ibenta. Kung gusto niyo ibenta, pwede din po. Okay, kumbaga by pre-order, kung gusto niyo gayahin, so gayahin niyo na lang po. Request ng anak ko na gumawa ng ganitong recipe. Kasi paborito niya yung chocolate. So ngayon, ang gagawin natin, chocolate flavor na lechon manok. Ngayon lang kayo nakarinig na lechon manok na chocolate flavor, So ngayon, gagawa po tayo ng ganyang flavor na may kasama ng dessert. Okay? Isot ko lang tong pang-power up ko kasi lobat na tayo. Okay? So ngayon, proceed na tayo sa ating gagawing mixture. Okay? Unang-una, kailangan natin ng 1 cup. Okay? So tayo dito ng 1 cup. Tubig po, water. Yan. 1 cup po nito. Lagyan natin dito. Yun. 1 cup of water. Unahin muna natin yung lahat ng liquid. Okay? Dahil sa tubig, 1 cup ay mamasita. Okay? Mamasita naman, 2 tablespoon mamasita. 2 tablespoon. Mamasita, 2 tablespoon. Tablespoon of mamasita. Sa prosesong to, hindi tayo gagamit ng soy sauce o toyo. Ang gagamitin lang po natin ay ang gagamitin lang natin ay patis. Ito po. Yung dato puti. Patis. Okay, basta patis po. Pwede yung gamitin yan. Pwede yung experiment. Okay. Ito naman, 4 tablespoon ito na patis. 4 tablespoon. 1, 2, 3, 4 tablespoon. Next, ang sunod, liquid na gagamitin natin. Gagamit tayo ng honey. Honey, my love. Pure honey po to. Ilang honey? Ang kailangan natin sa honey ay 2 tablespoon lang. 2 tablespoon honey. Yan. 1, 2. Yan. 2 tablespoon honey. Honey, my love. So sweet. Okay. Nahantok ko si Biknok. So, kailangan tapusin namin to kasi bukas ito yung ulam na nire-request ng ang panganay ko. Okay? Tablespoon na ba honey? Yung wild honey po ito Pero ito yung matamis na honey, hindi ito yung maasim na klase. Kasi may isang klase rin na honey na maasim na klase. Yung maliliit yun na bee. Yung kulay itim, yun ang maasim na honey. So baga ito, yung kulay brown itong honey, baga ang pinoproduce niyang kumbaga ay bee, yung kulay brown na bee, ang pinoproduce niya yung medyo brownish siya. Yung medyo dark, yun ang wild honey. Okay? Ang wild, hindi, pares pala ito wild honey, pasensya na, inaantok na. Pares pala ito wild honey, magkaiba lang yung pag-produce niya ng honey. Pares pala sila, kumbaga wild.
Ito lang, medyo light brown. Yung isa, medyo dark. Yun yung medyo maasim. So, anong sunod natin na ilagay? Okay? 1/2 cup of sugar. Brown sugar. Ito po. 1/2 cup. Brown sugar. Okay? Sunod. Powder ng sunod natin. No? Then, 1/4 cup of chocolate. Choco powder. Pwede rin na mga Milo. Pwede gamitin nyo. Pero mas masarap kung cocoa powder po. Itong gamit ko po, cocoa powder po to. Okay? 1/4 cup cocoa powder. Then, masustansya po talaga to na recipe na to. Although, pan-dessert na rin sa mga bata. And, milk powder. Itong powder naman ng milk na to ay Alaska. Alaska po yung ginamit ko. Alaska powder. Okay? Okay natin. 1/4 din ito. Alaska powder. Yan. Okay natin. Ano pa? Then, ano pa ba sunod? Ito. Garlic powder. Garlic powder naman ay saan yung pamunas? Use garlic powder. Kailangan natin ay 1 tablespoon of garlic powder. Okay? 1 tablespoon of garlic powder. Ang dami, no? 1 tablespoon of onion powder. Don't worry, ilalagay ko naman sa description yung ito. Ingredients para mapalo nyo. Okay? Tumigas na yata eh. Excuse. Tablespoon of garlic powder. Kalat na oh. Ay, sorry. Kalat na. 1 tablespoon of onion powder. Okay, sundan nyo po ah. Ano pa? Ano ba to? O ito. Coriander powder. 1 tablespoon din po ng coriander. Coriander powder. Natin ito. Pinagsama eh. Ayan. Sayang eh. 1 tablespoon of coriander powder. Ito yung sinasabi ko maganda sa katawan ng coriander powder po. Search nyo sa Google. O, yun. 1 tablespoon lang po nito. Kailangan natin. Yan. 1 tablespoon of coriander powder. Tapos, ano ba ito? Okay. 1/2 tablespoon of paminta or pepper. Okay? Pero sa akin konti lang eh. 1 teaspoon lang. Kasi sa bata eh. Baka kumain siya eh. Mga 1 teaspoon lang po. Ayan. Konti lang. Pwede ding baga optional lang po to. Pwede namang hindi nyo lagyan ito. Okay? Optional lang po yun. So ngayon, gagawin nyo. Haluin na ng haluin. Hanggang makuha ko yung ayan, magalo mo yung mixture niya. So, wala kang makita ang buo-buo. Kung mayroon kayong ano ba yun, yung pang mix na kunyan, di kuryente. Ayun, mas maganda yun, mas mahalo po. Mas mapabilis yung trabaho nyo. Okay? Yun po, kulay dark na siya. Kasi sa chocolate. Yan. Halo-haloin nyo. Kumain natin. Sarap. Chocolate. Chocolate. O yan sinasabi ko sa inyo. Maging scientist kayo sa paggawa ng recipe nyo. O itong recipe ko itong ginagawa ngayon. Kakaiba. Saan ka nakakita ang lechon manok na flavored chocolate? O, sa akin lang eh. Okay? Pwede nyo din dagdagan yung tamis niya. Ang nilagay na natin 1/2 cup na sugar.
Dahil nga sa pang dessert na, pang ulam pa. So ngayon, pwede yung gawin na 1 cup yan. Bahala kayo. Depende sa gusto nyo po. Okay? Templada na gusto nyo. Nasa inyo na po yan. Yan. Halo-halo na. Okay? Kung mapapansin nyo pa ulit po lang. Kung inyong mapapansin. Yung nasa likod ko. Bago ko yan na isa rin yun sa obra ko. Siguro this is 5 years old na na pininta ko to. So ngayon, napinta ko to nung masalimuot pa yung buhay ko. Oh my God! Wow! Kumbaga makikita nyo, isang puno siya eh. Dalawa siya eh. Magkaiba ang kulay. Kumbaga ito, napaka-colorful. Yung iba, yung isa white. Kumbaga, isa lang ang kulay niya. White. Kumbaga, makikita nyo, may mga kamay na naka-ganon, mga handprints. So ngayon, ang title nito, Before Light. Before Light. Before Light. Kaya, Before Light. Bakit? Ito yung before natin, kumbaga, nabubuhay pa tayo. Kaya tinawag kong before. Kasi kung nabubuhay pa yung mga tao. Kung nabubuhay pa tayo mga tao, iba-iba ang kulay natin, iba-iba ang kulay, iba-iba yung kapalaran, may makulay, may malungkot, iba-iba, kumbaga masalimuot yung buhay ng tao. Okay, kung makikita nyo dito, iba-iba yung kulay ng kamay niya. Isa pang title nito, Tree of Life. Or ngayon, kumbaga napagtanto ko na ako, gusto kong baguhin na before life. Yan. Kasi itong before na life natin, baga sobrang masalimuot. Kung makikita nyo, maraming color, makulay siya. Yan ang buhay ng tao. Sobrang kulay. Hindi alam kung anong pipiliin na kulay. Okay, pagdating ng panahon, may matututunan kayo sa life ng tungkol sa buhay. Pagdating ng panahon, magiging isa na lang yung kulay natin. Kapag napunta na tayo sa langit, kung saan man, magiging white na lang tayo lahat-lahat. Okay? Kaya sa mata ng Panginoon, sa mata ng Diyos, ng Panginoon na lumikha sa atin, iisa lang po ang kulay ng tao para sa Kanya. Tayo ay kulay puti na walang bahid ng dumi. Nung nabubuhay pa tayo, marami. Napaka-colorful ng buhay. May bahid na iba-ibang kulay. Hindi tayo magkasundo. Kaya nga ginawa ko to. Hindi ko gagawin ko tong obra na to na pahiwatig ng buhay ng tao. Ano kayang maganda? So, sabi ko, gagawa ko ng puno na iba-ibang kulay, na mayroong prints ng kamay ng tao. Kapalaran natin, di ba? Nasa kamay natin. Tayong gumagawa ng kapalaran natin, walang iba. So, ngayon, sabi ko, gagawa ko ng puno na ang magiging dahon niya, yung kamay ng tao. Kaya nga po ito, na ginawa ko. Noon, nung yung tao mawala na sa mundo, naging puti na yung kamay niya. Yung kapalaran niya. Ibig sabihin noon, bumalik na siya sa dakilang lumikha sa kanya. Naiisa na lang ang kulay. Kaya ito, before, ito yung life. Kumbaga ito yung buhay, yung before, di mo masasawag na buhay eh. Kasi hiram lang po natin yan eh. Ang buhay, hiram. Tinawag kong life, yung kabila, kasi yun talaga ang buhay natin. Bakit ko masasabing buhay? Kasi doon yung kumbaga forever life, forever na kasiyahan ng tao na doon sa kabilang buhay natin lang matatagpuan yung katiwasayan ng pag-iisip. Wala kang sakit na mararamdaman, kasama mo ang Panginoon. So doon po sa after or sa life before, ito yung life. Yun ang before life. Yan ang title ng obra ko pong ito. Okay, so sana may napulutan ko yung aral sa obra ko. So ngayon, binibinta ko rin po yan 5.5 million. Okay? May hiwaga din yan na dinudulot sa tao. Kung masalimuot ang buhay mo, babaguhin yun yung pananaw mo sa buhay. Okay? Isasabit mo lang yan sa pagpasok ng pintuan. Okay? Para yung sasalubong sa'yo, positive life, positive na pananaw sa buhay. Okay? Ngayon, just comment below yung interesado. 5.5 million. Okay? 5.5 billion. Kaya nyo. Barya lang naman yan sa inyo eh. Okay?
O, kay Senador Manny Pacquiao, baka interesado ka po. Senador, ito, noong mga panahon na mas limuot din ang buhay mo, ito nagpapaiwatig po na ganyan ang buhay ng tao. Before life, Senador Manny Pacquiao, baka bika naman, o, para naman may puhunan na ako sa aking pinapangarap na lechonan. Okay? Okay, balik tayo po dito. So, ngayon, mamix na po natin. Kailangan tunaw na po talaga yung mixture ng dito, ha? Okay? So, ang kailangan lang po natin ito na i-inject sa lechon. 120 ml lang po. So, ilan na pong magagawa nito? 10 ng manok, oh. Ganun daw. Pagkatipid pa rin naman po sa kung gagawin niyo itong business o ibibenta, tipid pa rin naman sa ingredients niya. Oh. Kasi magkano lang naman itong, pinakamalang naman to yung tawag ito, yung honey. Pero 2 tablespoon lang naman yung ginamit natin. So, hindi naman ganun kamahalan po. Yan na naman yung pinakamahal na ingredients na ginamit ko. Yung powder naman, nancho. Yan, yung cocoa powder, mura lang naman po yan. Yung gatas naman, mura din naman po yan Baga 1/4 lang naman ginamit natin. So napakatipid din po ito. Ha? Pwede nyo itong try sa inyo. Kung gusto nyo. Para palaman nyo kung anong lasa. Okay? Bango. So bukas, ito ang gagawin namin ng anak ko. Yung request niya titikman ko muna po titikman ko lang kung kulang sa tamis kasi gusto ng anak ko medyo matamis daw kasi nga dessert na ulam pa. Okay, manamis lasang chocolate. Masarap po. Pero gusto nga na anak ko, medyo matamis. So, maglalagay tayo ng additional na 1/4 na sugar. So, bali ang gagamitin ko na 1 1/2 na sugar. Okay? Kasi sabi ko nga po, ito, dessert na, ulam pa. So, anong dessert? Matamis. Magsasabi naman kayo, hindi healthy. Kasi kaya dessert ulam pa Pag sinabi ng dessert matamis, magdadagdag tayo ng additional na sugar na 1/4 lang para hindi masyadong matamis. Ang ginamit ko. Pero kung gusto niyo tamang-tama lang yung timpla, 1/2 lang po. 1/2. Okay? Hindi siya matamis talaga. Tama lang. Parang ang lasa niya, dark chocolate. Okay? Dark chocolate lang ang lasa niya. Okay, mabuti. Hintayin. Twist, baby. Okay? Sinsya na, inaantok. So, sabi ko nga, minis ko, mamaya gagawa ko ng bagong recipe. Nire-request na nga anak ko na chocolate flavor na lechon manok. iwan ko ba kung ano yung naisipan ng anak ko. Sabi sa akin kanina, tatay, gawa ka po tatay ng kunyan, chocolate flavor na lechon manok. Meron bang ganun? Alam nyo naman po mga bata masyadong malawak ang imahinasyon. Sa totoo lang yung anak ko, gifted din po yan yung panglasa niya. Naalala ko noon yung pinapanood namin, yung pinagbubuntis pa lang, yung The Baker's King. Yun. Habang nagbubuntis si Mrs. noon, dyan sa panganay kong anak, si Gia. Natapos ng asawa ko yung Korean drama na yun na The Baker's King. Yun, si Takgo ba yun? Takgo, yan. Naging paborito ko rin, parang pinaglihan namin dalawa. Kaya yung anak ko, bukod sa talagang ako naman talaga mahilig sa pagluluto, saka yung gifted din naman yung panlasa ko. Totoo naman siguro yung kung ano yung pinapanood mo, yung pinaglilihan ng babae habang nagbubuntis. Minsan nadadala talaga sa nakukuha ng bata kasi kung ano yung emotion niya, nakukuha yun ng bata. Kung ano yung mga nababasa niya gano'n. Yung asawa ko nun, mahilig sa pagluluto nagbubuntis yan. So ngayon, yung anak ko, nung pinanganak siya, amoy pa lang, alam niya na kung anong rekado. Amoy pa lang, alam niya na kung masarap ba yung ulam. Pag may kulang na ingredients sa isang ulam, alam niya yung kulang. Alba, nanay, wala tong sibuyas So, alam niya po yan.
Alam niya yung amoy kung sibuyas o bawang. Mas mga early age niyan, mga 3 to 3 years old. Yan. Alam niya na po yung mga ganun na lasa at amoy. Alam niya kagad na masarap ang isang pagkain. Ganun. Okay, ayos na to. Nahalo na. So ngayon, pwede na natin i-inject po to. So ngayon, excuse lang po tapang ko lang to. So ngayon, i-inject po natin to. Kailangan lang natin ng 120 ml. 120 ml. Ito yung sukatan ko po. Ito nabibili lang po ito sa mga bakery. O yan. 120. Para malasa talaga, ay gawin ko na ng 150. Para pati loob talaga malagyan. Okay? Ito po na sa 150 ml. Baka sobra-sobra na rin to. Pinasobrahan ko lang para pang-aplas na rin sa labas, pang marinade. Okay? Kasi bukod sa pag-i-inject ko, nilalagyan ko pa rin yung nirarab ko pa rin ng mix ng kunyan. Kumbaga, nang ginawa kong recipe, yung labas ng manok para lalong manok yung lasa niya. Hindi lang sa loob, pati sa labas po. Excuse me, kukunin ko lang po yung manok. Wait lang po. Oops. Tarang! Ito na yung manok. Okay? Excuse me. Magulo tayo. Gabing kalat. Sinsya na po. Galit na ng asawa ko nito. So, ngayon po, kailangan napatulo ko na rin po ito kanina. Pero kailangan pa rin mapunasan natin para siguradong medyo dry yung skin niya. Okay? Pati yung loob. Kasi baka may dugo-dugo. Yung lagi kong paalala. Kung hindi nyo napatulo ng maayos, punasan nyo pa rin yung loob po para siguradong walang dugo. Okay? Pero mas, kung gusto nyo makatipid, patuluin nyo po talaga. O kung may dryer kayo na makapagpatayo ng manok, yan ang ginagawa sa mga malalaking lechona na. May dryer talaga sila para sa manok. Para paglabas, hindi na kailangan nilang punasan. So ngayon tayo, kumbaga, small time lang naman tayo. So magsimula muna tayo sa mga ganyang pamamaraan. Okay? So ngayon, sana yung yan. Inject na tayo. Ayan. Ano ko yung lasa nito? Sabi ng anak ko gawan ko siya ng kakaiba Di ko pwede ka magawa natin yan. Chocolate flavor na lechon manok. Okay? Puskahan na lang natin bukas. Okay? Ipopost ko pa rin po ito kahit di masarap. Pero bukas malalaman natin ang kasagutan yan. Kapag natikman na ng mga bulinggit ko. Mga expert ko sa panlasa. Mga anak ko. So ngayon po, yan. Bila naman. Napaupo lang po ako kasi yung gamit ko cellphone lang Hindi naman tayo vloggers na kumbaga may mga gadget nang ginagamit talaga. Lumilipad na ano ba yan? Para kahit nakatingala sila, makukuha yung mga anggulo na tama. Saka mayroon silang pornographer na tagakuha ng video nila. Hindi pa naman tayo ganun kunyan. Tayo ay wala pa. Sila matagal na sa larangan na to. Kumbaga ito yung pamumuhay nila. Dito sila kumakain sa paggagawa ng mga vlog. Kung pagdating naman po ng panahon na sakali man na dumami yung subscribers ko, yun. Magpapasalamat pa ako ng malaki sa inyo. Ibabahagi po natin yan sa mga nangangailangan. Okay? At tayo galing sa walang-wala. Alam natin yung nararamdaman o pakiramdam ng bitukang kumakalam na walang laman. Yun, lumabas. Okay? Alam nyo na po yung pag-inject nito. Tinuro ko na to sa previous video ko.
So kung mali ako doon sa proseso ko, mag-comment lang po kayo, baka mali nga yung nagawa ko. Yun na lang po ang kaya nyo po gawin. Para maayos natin, hindi ko naman sinabing ako isang expert na sa bagay na ito, ma'am. Ay sir, o madam. Okay? Hindi ko sinasabi yun. Ako'y, kumbaga, nagsishare lang ng nalalaman ko. Okay? Kumbaga, kahit paano, natuto naman tayo. Through experience na rin po. Kumbaga, sabi nga, experience is the best teacher. Yun. Baga, huwag niyong iasa lagi. Kahit ako, huwag niyo akong asahan sa mga katanungan niyo. Okay? Magsaliksik din kayo. Mag-discover sa sarili niyo. Yung, kumbaga, puro na lang kayo tanong. Ha? Huwag niyo naman lahat iasa o kayo susubukan na lang kayo. Kaya iintayin niyo yung tawag yan. Kagaya ni Juan Tamad. Iintayin na lang yung kunyang bayabas na mahulog. Bago kainin. Huwag naman po ganun. Ha? Magkaroon kayo ng pagkukusa sa sarili nyo. Kasi kung sa isang nagbi-business po, huwag nyo iasa sa iba yung success nyo. Kumbaga, kayong magbibigay ng iba yun na pagigian yung business nyo. Okay? So, ayan, tapos na. Saan yung plastic? Excuse me? Wala. Nawawala. Kaya nilagay na asawa ko. So, ngayon, wala. Mamaya na. Tapos na tong video wala na tayong pang-record. Maubos na. Paliwanag ko na lang. So, ngayon po, nalagyan ko na siya ng na-injikan ko na siya ng ingredients. So, ngayon, itong natitirang mga 20 ml yata to sa 150 na nilagay ko. Ito yung irarab natin sa labas. Okay? Para lalong manuot. Pero ilalagay ko ito yung mamaya pag nasa loob ng plastic para hindi masayang. Kumbaga lahat ma-applyan siya. Kasi kung dito, didikit doon sa naglalagyan kong ganito. So sayang yung iba. Kung nasa loob na ng plastic niya. So walang masasayang na ingredients po. Okay? Kaya hanggang sa muli po. Bukas babalitaan ko kayo kung anong lasa nitong flavored chocolate lechon manok. Okay? With honey. Baga, ang chocolate po baga lalo yung dark chocolate kasi ito kakao tong ginamit ko Healthy po yan mga sir. Yung sugar naman kumbaga kahit ganun yung karami ng sugar ko, nagkaroon naman yun ng binalance naman itong chocolate, yung lasa niya. Kaya hindi siya masyadong matamis. Okay? Kung sinabi nyo, ang daming sugar naman. Kaya nga po, medyo madaming nilagay ko kasi nga dessert na, ulam pa. Saan ka nakakita ng gano'n? Okay? So, bukas po, abangan nyo pong pagluluto namin ito ng mga anak ko. Silang mag-uusgan ito kung ano yung lasa. So, abangan nyo po yung pag-bake namin ito, Bake chicken with chocolate and honey. Okay? Magandang gabi ulit sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Maraming salamat. Okay? May help ko kayo. May help ko kayo. Big no. Love you. Mama chok. God bless. One eternity later. Magandang lalaki muli sa inyong lahat. Pagbabalik ng inyong linggo. Big no. Happy Sunday everyone. Sa lahat ng mga kuya ko dyan. Mga subscribers. Lahat na from entire universe, mga alien, salamat. Yun, hindi nyo makita yung umabot na ng 5 million yung subscribers ko, hindi nyo lang makita kasi alien yung mga nagsusubscribe sa atin, invisible yung baga pangalan nila. Okay, so ngayon andito na ang ating bagong recipe, ang chocolate flavored honey tiknok. Okay, ito po. Ayan na. After 10 hours. Ayan. Okay. Ngayon, sabi ko nga po, di ba kagabi, itong recipe na to, ulam na, dessert pa. So ngayon, paglalagay tayo ng malagkit na kanin sa loob ng manok,
na titimplahan natin ng chocolate with honey. Oh my God! Wow! Okay? Oh, mga bata, di ba favorito nyo to? Favorito? Okay? So ngayon, ang gagawin po natin, ito yung natira kagabi na pinang-inject natin, yung ginawa kong mixture. Maglalagay lang tayo dito ng mga, kayo na ba na mag-estimate? Siguro mga 1/4 lang. 1/4 cup. Kasing 1/4 cup dito. Mga kalahati pala. Kalahating cup lang. Depende sa iyo kung gusto nyo marami. Ito po pala po yung malagkit na bigas. Pulutan ng tawag nito sa amin. Ay niluto na namin. Para kumbaga, kapag nilagay sa loob ng manok, madaling, baga hindi naman kailangan na, kumbaga mag-extend ka ng time para maluto yung bigas. Para lutong-luto talaga. Okay? So ngayon, ang ginawa namin, ng asawa ko, niluto muna para siguradong lutong-luto talaga. So haluan na lang natin ng mga 1/2 nito yung mixture na ginawa natin kagabi. Yung choco, choconut, choco. Tatawa yung asawa ko. Asawa ko, nababaliw na tong asawa ko ha. Okay lang mabaliw. Basta sa'yo. Okay lang akong mabaliw sa asawa ko. Huwag lang sa iba. Ngayon, haluin nyo lang po. Haluin ng haluin. 1/2 lang po. Ilan ba ito sweet na ginawa mong bigas? O, 1 cup. 1 cup na sa rice, yung takaran ng rice ko sa rice cooker. Yung sa rice cooker. Ha? Yung ba sa rice cooker? O, yung sa rice cooker, 1 cup lang nun. Yun. O, yun. Mga 2 cups lang nun. Yung sa rice cooker. Yun, makaka-create ka ng ganito kadami. Yan, tama-tama na lang yan. Ngayon, itong templada kong puto, tama-tama na yung tamis niya. Okay? So ngayon, dahil sa gusto nating maging dessert talaga, baga ulam na, dessert pa, maglalagay tayo ng additional na sugar. So ano ilan yung sugar? Ilalagay natin. Ha? Maraming sugar. Ano? Pero yung sugar niya po, ma'am, hindi po matamis talaga. Kasi bakit? Kasi yung combination ng water niya, na 1 cup na nilagay natin dito, saka yung alat ng galing sa patis. So, nagmix po sila. So, hindi masyadong matamis po. Maglalagay lang tayo ng 1/4, ha? Para dito sa kanin na malagkit, para lumasa talaga siyang pan-dessert. Okay? Pero para sa akin, tama na to. Tama na yung timpla niya. Baga ang lasa niya, parang black chocolate. Yun, tama-tama. Yun ang parang tama-tama sa akin, masarap na. Pero para sa mga bata, kunting-kunti lang naman yan, no? 1/4. Tama yan, no? 1/4 lang. Okay, 1/4 na asukal lang. Para kumbaga, maramdaman talaga na isa siyang dessert. Okay? Malasahan nyo. So ngayon, ito ang papaloob natin sa loob ng manok. Kailangan haluan nyo lang ng mabuti. Maayos. Okay? O, kanina kagaling ko lang mag-boxing mag-box, kaso wala akong kalaban Meron pa, hindi pa na ha? Haluin natin yan. Nag-worry. Huwag kang mabilis. Dapat tinahinay lang yan. Mahalo natin yan. Mamaya, haluin kita. Hintayin mo ako. Ha? Maligo ka? Ha? Pagaluan tayong dalawa. Magaluan tayong mamayang dalawa. Huwag kang tatawa-tawa dyan. Yung promise mo sa akin isang araw, pag ngayon, di mo tinutupad. Ako'y, kumbaga, ang aking hindi na kumukuprit. Pag kumuprit to, pati kapitbahay nito, buntis. Bahala ka. Okay? Ganyan na po yung magiging kulay niya. Yan. Parang champurado. Champurado ang kulay niya. Okay? Yan. Yan haluin nyo lang po yung maigi. Tapos, ito yung napasok natin sa loob ng manok. Ewan ko lang kung kumasya to. Kung hindi naman, i-bake na lang natin yung iba. Okay? Kung hindi kumasya. Ha? I-bake na lang. Ngayon, ako yan. Ang sarap. Ang sarap! Kahit kainin nyo na to, Kasi siyempre, initin nyo rin.
malagkit pa rin. Baka ulitin nyo pa rin. Yung pakakaluto nyo pala ng malagkit, kailangan huwag masyadong maraming tubig na ilagay nyo. Yung tama lang. Ha? Yung parang kanin ang pagkakalapot niya. Ito medyo napadami nata yung tubig ng asawa ko. Kasi mura ang tubig dito. Ha? 1 million ang isang cubic niyan. Liter. O yun. Kaya ngayon, pinadami niya yung tubig niya. Kaya medyo hindi medyo kanyan, malabsaw. Pero okay na yan. Mawawala din naman ang tubig niyan once na sinalang na po natin dito sa kanyang tubig. So ngayon, kakamayin ko na lang po ito. Nagugas naman ako eh. So ngayon, dito ilalagay natin na sa loob. Sa loob ng manok. Tingnan nyo mabuti ha. Ito lang naman oh. Yan, pasok sa loob. 1, 2, dapat saucy ha. May mga ganun dapat na eksena eh. Pag-count nyo dapat social. Ha? Slang. 3. Ano na? Kasama yan ha. Kasama yan sa ayan. Sobra yata ito set na nagawa mo talaga. 4. Yan. Ayan o. 5. Okay? So, ang gawin nyo lang pala, mga 1 cup lang, 1 cup na rice. Okay? O kaya 1/2 kasi sobra na pala, oh. Hindi na, tama na to. Kasi baka umapaw. Buti kung pwede tayin. Di ba may pantay ka dyan? Kunin mo yung pantay. Saan ka nakalagay? Yung pantay natin. Tayin na lang natin para hindi lumabas. Nandiyan pa ba yung oh? Ginamit? O yan, meron pala. Yan, tayin na lang natin yung kuwitan nitong manok para maipasok natin yung iba. Okay? Sayang naman yung iba. Para sigurado talaga. Tingnan natin kung kakasya. Pero kung hindi kakasya, huwag na. Ibig na lang yan. Okay na ito. Ayos. Dublein mo yung pagkakako niyan. Parang, yan. Dublein yan. Okay? Ayan na. Huwag na natin masyadong punuin kasi baka umapaw. Mahirap na. Yun. Oh, sarap nito. Okay? Yun. Basta? Wait. Okay? Tatayin na lang natin po kasi para hindi umapaw, hindi lumabas yung ganyan niya. Tayin nyo na lang po. Bahala na kayo kung paano pagtayin nyo. Basta, yan sinasabi ko. Lumabas. Ate, can you help me please? Can you help me? Please? Okay. That's okay. Okay na ate, okay na. Yun. Tatayin nyo na lang po pala para siguradong yung sinasabi ko. Kaya sa mga ship talaga, may assistant po sila. Kailangan nila ng assistant. Pamunas nga sa tabi. Ay po. Yan. Lagi kami dito may tissue. Alam nyo na, sa mag-asawa, kailangan yun eh. Ha? Kailangan laging may tissue. Okay? Sa mag-asawa. Yun. Tayin muna natin lahat. Mamaya na natin tingnan, diba? Tatayin. Tahing-tahi. Dati naman ako mananahi eh. Kaya kumbaga alam ko naman tumahi eh. Yung mga chismosa dito sa amin eh. Tinahi ko na yung bibig nila. Sayang naman nila yan. Malinis sa mga kamay ko. Kaya huwag kayong mag-alala. Ha? Papakain ko naman ito sa pamilya ko eh. Sigurado naman na malinis to. Galing siya. Yan. Galing siya. Yun. Naiksi naman itong binigay na. Ano yan? Hindi. Ngayon po, kailangan tayo pa yung buwan. Hindi kasi hindi alam yung pagkain. Doon mo lang.
Kailangan tayo ito pa yung iba. Ayan na, kasya. Pasya yan. Oh. Oo. Ganyan na lang. Sige. Hindi. Mundo dito po yan. Oh, may assistant pa pala ako. Yan. Raymart! Yun. Talagang madudumi nito ang kamay niyo. Natural na yan, ha? Ayaw yung madumi yan, huwag kayong mag-gloves na lang kayo. Pero mas komportable yung nakaganito lang. Ngayon, like si yung ginawa ng asawa ko, paano ko na ito tatali? Pagaling. Huwag na akong turuan eh. Mamaya mo na ako turuan, mamayang gabi. Yung gusto ko. Turo mo sa akin. So, it's okay. Ngayon lang naman mga sir, mga ma'am. What happened? Tatayin nyo lang na mabuti. Raymart, don't do it. Please don't disturb your ate Julia. Pasit na ako yan, Cuchillo, please. I have your shirt I saw. Here. You throw all your things tapos gigat. Sit, Cuchillo. Wait, Ganyan lang naman po mga sir. Napakadaling gawin ito. Na recipe na to. Ha? Bukod sa masarap niya, masustansya pa. Magugustuhan talaga ito ng mga bata. Ikabutan ko, Cuchillo, please. Ha? Cuchillo. Hindi na ito. Ganyan. Okay na to. Okay, kaya naman ito. Putol. Yan, pinaka-unsabing ng kutsilyo. Pinahasa lagi yan ng asawa ko eh. Panghanda. Kasi pag ako ay nagkamali, at tuda si Manoy. Tuda si Manoy ang kaligayahan. Ngayon, ha? Ayos na. Yan. Oh, yan. Guys, kasi kaya na makirehit ng Huwag mo na kunin yan ate ha. ng oven natin galing sa Europe. So ngayon, mamaya abangan nyo. Abangan nyo po, lulutuin natin to. Okay? So yung sauce din po pala na gagamitin nyo, ito, pwede nyo na yung gamitin yung tira nito para gawing sauce para rito. Timplahan nyo na lang ng tamang timpla. Mag-add kayo kung gusto nyo yung matamis, mag-add lang kayo ng konting sugar. Yun ang gawin yung sauce para rito. Okay? So ngayon, gagawa ko ng separate video para sa sauce na gagawin natin. Ha? So sa susunod na po yung abangan nyo. Pero yung sukat po, ganun din ang sukat ng sauce na gagamitin dito. Okay? Baga, add minus lang kayo. Ganun. Depende sa panlasa nyo. Pero sa akin, tama na po siya. Baga, yung timpla niya tama na. Gusto nyo para sa mga bata na mahilig sa medyo matamis-tamis, so mag-add kayo ng additional na sugar para patok talaga sa panglasa nila. Para sauce dito na ilalagay sa manok nyo. So ngayon, yung tira, hindi ko na gagamitin ko yan para sa gagawin na sauce. Para sa sauce na gagawin mamaya. Nakaharang yata yung kanina. Okay? Preheat na po. Hintayin na lang nyo po mamaya. Isasalang na po natin to sa oven. Nag-preheat lang yung misis ko. So ngayon, abangan nyo po mamaya. Gagamit tayo ng flashlight. Ayan o. Oh, nangingitim na si Biknok. Oh. Yan o. Oh. Para makita nyo. Oh. Ganyan talaga ang loob ng oven po. Akala nyo dumi yan. Pero yan yung mga nangitim dahil sa init niya po. Nililinis naman lagi yan ng misis ko. Okay? Hindi mo man sabihin, nadarama ko rin na ikaw ay mayroon ding pag-ibig sa akin. Mamaya maligo ka na, ika'y roromansahin at ating pagbigyan ang ating damdamin. Oh, okay. Sige, mamaya po. Yan na. Yan o. Oh. Nakatoto kasi yung ilaw. Yan. Ko. Nag-dark na siya. Dark! Chocolate dark. Dark chocolate na manok. Okay? Ito po yung pampapunas natin sa manok, sa balat niya. Okay? Nag-add lang ako ng
1/2 tablespoon na kunyan, ayan, na cooking oil or 1 tablespoon na cooking oil sa 2 tablespoon na mixture, okay? Yan ang ipampupunas natin sa balat niya, okay? Para lalong sumarap. Okay, mamaya after before 20 minutes na maluto na siya, ito yung panguling plus natin, okay? 2 hours later. Okay, abangan niyo po. Ayan na, nako, tingnan niyo ang kulay, oh. Oh. Nako, choco. Kulay choco. Yan. Ang flavored chocolate with honey Biknok. O, yan, oh. Kaya na siguro kung lalagyan nyo yun ng cheese yan sa loob. Nako, talagang parte na. Yan, oh. Wow! Woohoo! Woohoo! Yan, oh. Hindi yan po, kung ba hindi yan na-overcook yan, kasi yan yung kulay ng chocolate po. Okay? Okay, mamaya abangan nyo yung naming mukbang. Ha? Okay, nako, mapapakain ng parte nito yung mga anak ko. Mamaya po, abangan nyo po. Okay? Ilulutuin natin tong sauce niya. Okay, mag-add lang tayo ng 1 tablespoon na tawag yan, oil. O, cooking oil, okay na yan. O, ito yung oil sa amin, oh. Baga, ang oil dito sa amin, namumuo. Yun, naninigas. Nasa Alaska kasi kami, malamig dito, Okay? Parang bagyo, nako. Yan, haluin nyo lang yan. Yan. 1 tablespoon po lang. Kasi ituturo ko sa inyo yung tamang sukat nito. Okay? Abangan nyo po. So, yun ang lulutuin natin. Abangan nyo mamaya. Okay? Ito yung sauce na gagamitin natin para sa lechon manok na choco and honey flavored lechon manok. Natatawa yung anak ko. Sauce. Ano ba ate mo yan? Ang pronunciation. Sauce. You know? Sauce. Napangina ako talaga sa pronunciation. Ito pala ang bolinggit ko. Gigilagagyan ko dito. Sige na, mamaya po. Abangan nyo po. Love you. Okay, ito na yung sauce. Yan. Nahalo na natin ang sauce ng Biknok. So ngayon, hindi nyo na kailangan maglagay ng pampalapot, cornstarch, kasi yung sauce niya po nito, lalapot na po yan kaya sa chocolate po, saka sa powder, saka sa gatas na nilagay natin, yung milk powder, okay? Pero kung gusto nyo medyo malapot-lapot pa talaga, so pwede naman kayo maglagay ng mga 1 tablespoon o 1/2 tablespoon na cornstarch, okay? Yan o. Tayo na maluto po yan. Yan ang magiging sauce ng ating manok. Chocolate flavor na sauce. Kung ano yung timpla ko doon, ganoon din po yung sauce dito. Bahala na kayo kung gusto nyo manamis-namis. So mag-additional na lang kayo ng honey, okay, para masustansya, o kaya sugar. Kayo nang bahala magtimpla, okay? Pero magpupos ako nito ng video, yung paggawa ng sauce nito, yung step by step, para masunod nyo yung tamang sukat talaga, para kung gusto nyo gumawa ng ganitong klaseng sauce, di alam nyo na, okay? Abangan nyo po. Abangan nyo mamaya ang aming mukbang ni Biknok, ng family Biknok, okay? Yeah. Hanggang maging sticky siya, pwede yung lakasan ng konti na ito para madaling maluto, okay? Kailangan halo-haloin lang. Halo. Okay? Haloin nyo. Para kayong gumigiling. Okay? Mamaya abangan nyo po, kabiknok. Yung aming mukbang. Ayan o. Makikita nyo, sticky na siya. Okay? Kumbaga hindi na kailangan ng cornstarch para maging sticky. Okay? Okay? Sabi ko, pili kayo magdagdag ng asukal o kaya honey para lalong manamis-namis yung lasa niya. Okay? So ngayon,
sa akin, ayos na to. Ayos na tong lasa nito. Okay, hindi na ako nagad ng additional na asukal pa. Yan. Yan natin ang susa. Ate. Oh, baka kainin nyo lang yung chocolate ha. Oh. Yan. Pag ganun pa tayo, no? Yung talag-talag na ganyan, no? Yung sa mga chip, eh. Mga style yun natin. Hindi na. Andito na po tayo. Mukbang time. Okay? Happy lunch time. Ito na po ang aming masterpiece na lechon manok na ulam na dessert pa. Okay? Tanggalin muna natin itong mga chocolate na yan dyan. Kanina kasi nag-picture yan. Picture yan. Okay? Itingnan natin yung loob. Kung anong nasa loob. Okay? Na. Ate. Oh, ano nasa loob nito? Yan na. Hindi yung champurado, ate. Oh, yehey! Oh. Oh, ito yung kanin na malagkit. Ha? Yan yung kanin na malagkit. Ayaw mo, o di wag. Kung ayaw mo, di wag. Okay? Hindi naman ikaw pinapakain ko nito. Pero masarap yan. Wow! Okay? Hindi ko mag-picture ng picture para makuha ng picture. Yan. Okay? Okay? Okay, kain na tayo. Lagyan mo na doon. Happy lunch time po sa lahat. Ito ang Big Nok. Chocolate flavor na manok. Okay? Mamaya, abangan nyo yung... napakalambot, oh. Dito na. Kung ayaw mo, di balik na lang ate. Gulo mo ate. Opo. Opo, ito natin. Ito kay Ate Ria. Ate Ria. Okay? Okay. Ito na, ito na. Yehey. Ayan. Rice. What is that? Hindi po. Nag-pray na kayo. Nag-pray ka na po ba ate? Nag-pray muna tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bless us all, Lord, and this our gift, which you are about to receive, and life and victory, Christ our Lord. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po, Panginoon. Sa nagkaloob ng diya sa araw na to. Okay. God bless po sa lahat ng nakakain. Tingnan ko na muna yung video. Nandiyan ba ako? Nakikita ba? Oo nga, no. Kita, oh. Kaso yung isa na natin. What sauce? I don't want sauce. You don't want chocolate sauce? You don't like. What do you want? This. What do you want? Okay, kain po tayo. Tikman natin to. Ito. Yummy? Oh. Ito yung kanin na malagkit, ha? Na nilagay ko dyan na Yummy may chocolate. daw. Try natin. Yummy? Yummy. Yummy! Yung chicken. Ano ate? Yung sauce, ano, ang cake lang naman ito. Ang sarap! Chicken. Ang sarap. Then yung sauce, ang tingin ka ba? Matabang daw yung sauce para sa kanya. Natabang pa. Ang bata kasi po, mahilig talaga sa mga tawag yan. Sweet. So ngayon, tinabangan ko talaga yan. Kasi bawal na sa bata yung sobrang tamis. Tamang-tama lang ang tamis niya po. Okay, pwedeng-pwede po sa bata po. I-try niyo po. Mag-enjoy yung mga anak niyo nito. Okay, kasi dessert na. Ay, ulam na, dessert pa. Later na yan. Pag-payment ka mag Ito na lang kainin ko. Napakasarap po. Sarap. Pwede niyo itong ibenta.
Kung gusto nyo mapaiba yung manok nyo. Hindi may kamahalan lang kung ibenta nyo kasi may kanin sa loob. Pero ito pong malagkit na bigas na kanin, nilagay ko sa loob. Optional lang po yan, ha? Optional lang po yan na kumbaga nilagay ko. So ngayon, para may pan-dessert na rin talaga, naglagay kami ng bigas na malagkit o kanin na malagkit sa loob ng manok. Okay? Para kumbaga di nyo kailangan ng rice eh. Masarap? Sarap po? Sarap. Tulas mo natin yung sauce. Ito yung sauce niya po. Yung sauce niya, di na kailangan talaga maglagay kayo ng tawag yan, ng cornstarch kasi sobrang lagkit na po. Chocolate talaga, oh. Masarap po, mga kaya, kabitnok. Ito rin yung potong recipe na to. Kung gusto nyo ibenta, maging part ng kaya nyo, litsunan nyo, try nyo po. Try nyo muna mag-pre-order sa ganitong ganitong recipe sa mga kaibigan nyo. Kung gusto nyo i-try, maging kumbaga malawak po ang imahinasyon natin sa paggawa ng recipe po. Ito nga po, hindi ko akalain na ito yung manok pala, pwedeng gawin na dessert na, ay ulam na, dessert pa. Okay? Masarap yung manok, lasang-lasa. Malasa pa talaga. Ito pong manok ko pala, na-brine ko muna yan. Bago ko in-apply yung pang-marinade yan, pang-inject ko pong yan. Mag-rest tayo eh. Ito. Hindi makabilo yung misis ko eh, kasi itong isa eh. Kakain pa. Sarap ba ate? Sabi yan sa ate ko. Tigil po nga kay Raymond. Kain po tayo. Kaya abangan nyo pa ang susunod ng video. Yung sauce naman, magbibigay ako ng sauce sa inyo na magagamit ko sa lechon business nyo. Okay? Po. What? You want this? Gusto niya ng chocolate. This one? Yung chocolate niya. Oh, this one? Wait mo lang ito. Para bigyan ko. Yan, oh. Ang mga bata kasi, nako. Pwede din ako? Pwede. Mga tayo sa'yo. Kumain ng maayos. Careful lang. At least yung mga anak ko, kahilig sa sweet. At least kumakain sila at least yung time ng pagkain. Sinama ko ng chocolate. Try nyo po itong recipe. Ha? Para kayong kumakain ng cake na manok. Eh, protein na pa. Kasi puro cake, puro sweet ang makain nyo. Suggest nyo to sa kuya nyo po, mga kaibigan. Magpa-pre-order po kayo. Top kwento. Sure na lang sa mga handaan. Sweet. Masarap to. Ito. Ulam na, dessert pa. Oh. Saan ba kayo nakakita ng ulam na dessert pa? Na lechon manok? Oh. Only kay Big Nok. Big Nok, lechon manok. Dessert. We care, we share. Just healthy, juicy, yummy. Wow! Oh. Lagyan mo? Oh, wala na siya. Lagyan mo. Ay natin si Bulangit. Ito. Malabas yung ito. Humingi yung bunto ko. Baka mainit, tatay. Try niyo po ito mga kabitnok. Kain po tayo. Ako. Ulam na, dessert pa talaga.
Tama lang po yung tamis niya. Ay yung ginawa ko kanina. So, hindi nyo na, eksakto na talaga yung binigay kong recipe. So, kung gusto nyo medyo hindi matamis talaga, mag-adjust na lang po kayo, okay? Masarap ba, ate? Extra rice. Oh. Say hi. Hi kayo, ate. Hi. Hi po. Okay daw ito mo. Sabi ng ate ko. O sige po. Maubos na yung memory ng ngayon namin. Ng Ako hindi makakain. Mamaya. abangan nyo po yung susunod kong video. Yung paggawa naman ng sauce para sa mga lechon manok nyo. Okay? Bibigay ko yung isa kong sauce na masarap po talaga. Okay? Para sa inyo. Na mura lang yung ingredients ko. Na pasok sa budget nyo. Okay? Magandang happy lunch time po sa inyong lahat. Happy Sunday. Happy and blessed Sunday sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sana may yung mga kuya dyan, may makain, may pagkain na sapat para sa pamilya nila. Maraming salamat po sa pag-subscribe sa lahat po ng mga subscribers ko. Sa tiwala niyo po at suporta. Okay po, patuloy niyo po akong suportahan para patuloy din akong gagawa ng mga video pa. Okay? Yung mga comment niyo, yung mga nag-PM sa akin na nagpapasalamat. Maraming salamat po, sir, ma'am, na sabi nila nakakatulong daw ako. Hindi lang sa paglilitsyon, kundi nakapagpatawa ko. Diba, nagbibigay ako ng kaligayahan. Okay? Kaligaya. Iba yung ligaya, no? Sa saya, no? Ibang meaning pala nun, eh. Nagbibigay ako ng saya. Ha? O, kung gusto niyo ng ligaya, pwede niyo naman ako i-contact, eh. Pwede naman tayo. Yes, DM. Pagpaalam na lang kayo sa misis ko kung gusto niyo ng ligaya. Ha? Oh. We can talk about the price. Biro lang po. Sige. Happy Sunday po. Okay? Also, i-health kayo. Big no. Okay po. God bless. Bye-bye na ba? Bye-bye.